na naman ang masabi ko rito. Hallelujah. Sabi mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Ito maganda, ito mas maganda. Hi, millionaire. Parang ilan lang yata gusto mag-millionaire. Ulit. 1, 2, 3, sabi mo, hi, millionaire. Yan. Praise the Lord. Alam mo, lahat tayo milyonaryo dahil mayaman ang tatay natin. Amen? At hindi tayo magkukulang dahil sapat ang biyaya pinagkakalog sa atin ng Lord. Amen? Pinangako niya na hindi tayo pagkukulangin, lahat ng kailangan natin, ibibigay niya. Sino ba rito ang binigay ng Lord yung pangailangan din ng umaga? At ibibigay niya ulit mamaya. Amen? Okay, so 1, 2, 3. Grabe nga, blessed na blessed nga sila talaga. 1, 2, 3. Ako ay blessed. Ayoko ma-stressed. Yan. Lagi natin i-declare araw-araw yung magagandang bagay. Kasi bakit? Gusto mo ba i-declare sa umagang ay, kunis na naman, ay, walang makain. Di ba? Ang pangit, no? So you have to declare every good things sa buhay natin. Amen? 2024, the year of answered prayer. May mga pinagpe-pray po ba tayo? Meron. Pero palapit na yan. Sabihin mo, nakuha ko na yung prayer ko. 1, 2, 3. Amen. Pag prayer talaga, lumalakas ano. Amen? Because sabi sa Jeremiah 33:3, ito yung ating foundational verse, kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita. Kaya dapat lagi natin sinasabi, kaya nga yung mga bata na nandito sa umaga, lagi namin pinapaalala, mag-pray kayo dahil Diyos na sinasamba natin, Diyos na tumutugon sa kanyang nagbibigay ng kasagutan sa ating panalangin. Amen? Sino ba rito yung may nasagot na prayer? Magsabi ng amen. Eh kung nasagot ni Lord yun noon, bakit hindi niya sasagutin yung ngayon? Amen? Okay, so ang ating theme for this month, blessings from God. Biyaya, Sister Gina, nakatingin na sa akin. Malapit na raw siya. May isang linggo pa. 5 yung Sunday ngayon. Amen? Okay, ito yung ating una na pag-aralan, blessing on God's name. Naalala niyo pa ba yung mga pangalan ng Lord? Sige nga, ano yung pangalan na nagsasabing ibibigay niya lahat? Talagang pagkailangan, alam lahat Jehovah. Pagagalingin, pinagaling na tayo sa ating mga karamdaman. Jehovah Rapha. Pag yung may panyo, tawa. Amen. Makapangyarihan yung Diyos na ating sinasamba. Ano yung 4 Hebrew letter? Yod, Hey, Bab, Way. Yan yung Yahweh, yun yung foundational, yan yung I am na sinasabi ng Lord. At nakita natin, no, mama, i-review natin, anong ibig sabihin na Yod, Hey, Bab, Hey, di ba may mga pictures yun? Ano ibig sabihin? Behold, the hands, behold, the nails. So, ibig sabihin, sa pangalan ng Lord, nandun yung ating resurrection. Amen? So, yung ating key word nun, Jesus. Dahil lahat yun, si Jesus. Amen? And then last week, tinalakay natin, Jesus Christ is the blessing to the church, si Brad Emmanuel. At yung ating key verse ay CHU. Ano yung letter C? Tanungin mo si ano daw? Ano daw? Letter C. Ano yung letter C? Ha? Tama ba yun, Brad Emmanuel? Sige na nga, church na nga, pinapahirapan pa tayo. Ano yung letter H? Yung letter H? Sigarilyo. Hope yung dulo, no? Anyway, okay. So, ang ganda-ganda ng meaning na. Amen? Okay, so, today, yung pag-uusapan na natin, Pastor naman, bakit greatest blessing na? Yun yung title na mag-aaralan natin. The greatest blessing. Okay. Yung text natin ngayon, alam nyo, Luke 15. Tinuturo ko lagi sa Bible study to. But I know, God has always His revelation is fresh and new. Amen? Laging ang salita ng Lord, laging bago. Amen? So Luke 15. Ang Luke 15 ay mayroong 3 parable na sinabing ating Panginoong Hesus dyan. So, ang kausap niya dyan ay mga tax collector and sinners. Pansinin ninyo, no? Ang kausap ni Jesus sa Luke 15:1, tax collectors and sinners were all gathering to hear Jesus. So, sino daw yung mga nakikinig? Yung mga tax collectors and sinners. Pansinin nyo, ang nakikinig kay Jesus, yung makasalanan. Ayun, no? Ang sabi di hear, nakikinig natin. Tapos, nandun yung mga religious leaders.
The Pharisees and the teachers, law mattered. So, ibig sabihin, yung mga pastor, yung mga bishop, yung mga Christian, o Pharisees, okay, panahon nila, wala pang Christian yan. Nagmamatter. Ano ba ibig sabihin ng hear? Yung hear, dito, hindi. Ako, nakikinig. To give their ears or other senses to understand. So, ibig sabihin, yung mga makasalanan, pag nasasalita si Kristo, pinapakinggan. Amen? Samantalang yung mga religious leaders, nagmamatter, nagmamurmur, jagadugudzo, to complain throughout the word. So, ibig sabihin, hada nagme-message si Jesus, wala naman yan, hindi naman totoo yan. Wala naman sa Bible yan. Sino tayo doon? Yung sinners o yung mga nag-aaral ng kasulatan? Amen? Napansin ninyo? Yung totoong gustong makinig si Kristo, sila yung makasalanan eh. Yung mga alam nilang banal sila, yung mga alam nila na sila ay ligtas, kasi buhay natin panahon nila, sila pa yung maraming sinasabi. Yung bang katabi mo, pag nagme-message, marami bang sinasabi? Hindi, pastor, papatawa lang. Amen? Okay, so, meron tatlong parable dyan. The lost sheep, the lost coin, and the parable of the prodigal son o parable of the son. Amen? Itong parable of the lost sheep, nawala talaga yan, di ba? Hindi naman, umaalis siya, wala namang isip yan eh. Yung lost coin, nawawala din. Pero itong parable of the prodigal son, hindi yan nawala, basta siya mismo yung umalis. Asan tayo dyan? Nawala lang ba tayo? O kusa tayong umalis? O talaga hindi tayo nag-church? Diniretso. Ikaw na nanonood, hindi ka ba talaga nag-church? May iba ka bang inuuna? Okay, meron dito sa lost sheep, 100 na wala isa. May 99 pa siya. Pero kahit na may 99 pa siya, hinanap niya yung isa. So, ibig sabihin, importante kahit isa. Itong lost coin, meron siyang 10 na wala yung isa, hinanap pa rin niya. At syempre, itong isa, yung prodigal son, meron siyang isang anak na nawala, hinanap niya. Ano ibig sabihin? Importante tayo sa Diyos. Kahit dito ngayon, may isang wala dyan, hinahanap ng Lord. Alam ng Lord sino yung hindi nag-church ngayon. At sa ibang churches, na inuna yung iba. Kaya tandaan natin, pag ikaw wala, hinahanap ka ng Lord. Kasi bakit? Mahal tayo ng Lord eh. Kaya lagi tayong hinahanap ng Lord. Amen? Dahil importante tayo. Sabi dito, maging ang buhok ninyo, ibilang niya lahat. Diba? Sabi nga na the very number of your hairs are numbered. So, ibig sabihin, hindi lang niya alam yung bilang, meron pa palang numero. Ito isa, number 1 pala. Ito, 352. Ay, yung pinagupit ni Pastor Joby, ano yun? 1052. Ay, ganun, alam niya. Kasi alam niya yung bilang. Hindi lang pala bilang yan. Kasi sa English, ang ginamit yan, numbered. Kaya, higit kayong mahalaga. Importante ka sa Diyos. Minsan kasi parang, akala natin common na lang. Pero mga kapatid, sabi nga, yung ating word for the day sa mga napadala natin, 40 days pwede tayo walang pagkain. Yung tubig daw, 8 days kung di ako nagkakamali. Yung hangin, 8 minutes. Pero 1 segundong wala ang Diyos, giba ang mundo natin. Amen? Ikaw ba kaya mong buhay na walang Diyos? Hindi natin kaya. Magulo mundo. Nagkakagulo sa Senado at sa Kongreso, pati sa China. Pero ang Lord, hawak tayo. Amen? Okay, so tuloy. Sabi ito, importante ka, God. Okay, yung prodigal son. Alam ba natin ibig sabihin ng prodigal? Ang ibig sabihin ng prodigal, tinignan ko sa dictionary, huwag na yan, hindi natin mabasa. Ito ibig sabihin ng prodigal. Okay? Prodigal means the one who spends or gives lavishly. Pag sinabing prodigal, sobra-sobra. Sobra-sobrang sama o sobra-sobrang bait. So, dalawang meaning pala yan. Parang yung rice, pwede siyang bigas, pwede siyang kanin. So, ibig sabihin dito, alam na natin sino yung naggumastos talaga, yung kanyang anak. Sino yung nagbigay talaga, yung kanyang ama. Parang tayo lang. Minsan nagkakasala tayo eh. Minsan nagagalit tayo. Minsan nakakapagsalita tayo na hindi maganda. Pero nandun pa rin yung biyaya ng Lord para ibalik tayo. Amen? Sino pa rin itong karapat-dapat na nandito ngayon? Wala. Kahit ako wala. Pero napakabuti ng Diyos. Dahil sa kanyang biyaya, ibinalik niya tayo. So yung prodigal pala, it not talks about the son only, but it talks about the lavishly love of the Father. Sige, pag-aralan natin. Sabi dito, Luke 15:11-31, sinabi ni Jesus, may isang tao, may 2 anak na lalaki. Kapisado niyo na to. Kasi sabi natin to, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang mamanahin ko. Nung panahon na yon, at kahit ngayon, pag sinabi mong, Ama, ibigay mo yung mamanahin, kailan binibigay ang mana? Pag patay na. Parang sinabi ng anak, mamatay ka na. Diretsuhan. Tay, mamatay ka na, akin yung bahay.
At ito ang nakakatawa, no? Kasi bakit? Nung nandun siya sa tahanan ng tatay niya, lahat meron siya eh. Hindi na niya inisip na habang nandun siya sa bahay niya, lumalaki yung value ng kanyang kayamanan, ng kanyang mana. At isa pa, maliit lang yung kanyang mamanahin kasi may kuya siya. Tandaan natin, no, sa panahon nila, laging malaki ang nakukuha ng kuya. 2/3 ng kayamanan sa kuya, 1/3 lang sa kanya. Maliit lang yung makukuha niya, but still, ano kaya yung dahilan? Nung nandun ba siya sa bahay, mayaman siya, hindi? Mayaman. Lahat ba nasa kanya? Wala. Nasa kanya. Sigurado, aral to. Pero bakit kukunin niya yaman niya? Kumbaga, nasa ano na ako nasa ano ba yun? Nasa kutsyon na ako, lumipat pa ako sa banig. Parang ganun yung gusto niyang gawin. Kasi lahat nasa kanya eh. At parang sinabi niya sa tatay niya, mamatay ka na tayo. Hindi na kita kailangan. Ito nakakatuwa. Napakabuti talaga ng Lord. Hinati. Sige anak, bibigay ko sa iyo. Sabi ko, gusto lang natin ng blessing pero ayaw natin ng source. Minsan ganun tayo eh. Bakit pa tayo nandito sa church? Minsan hindi naman dahil mahal natin si Lord eh. Nandito tayo kasi bakit? Ang pogi ng pastor. Joke lang. Nandito tayo sa church, bakit? Kasi gusto lang natin ng blessings. Nandito tayo sa church, bakit? Gusto natin yung simada. Joke lang din na bakit tayo nandito sa church? Para makatulog sandali. Minsan ganun tayo, lumalapit lang tayo sa Diyos, kasi bakit? May kailangan tayo. Kailan mas maraming prayer na natatanggap ang buong kailan nagpe-pray ang mga tao? Pag may problema, walang problema. Let's be honest. Nung pandemya, nakalagay doon 20 persons. Nung una to magbukas, grabe puno. Hindi ko kilala, nandito sa loob. Bakit? May problema. Nung nasa Amerika ako, joke lang. Meron kaming kilalang pastor, nagpunta. Sabi niya, nung daw nagkaroon ng recession sa Amerika, puno lahat ng church. Lapit ang tao kay Lord, pero na may trabaho na wala na. Minsan ganoon tayo. Ayaw natin dun sa source of blessing. Ang gusto lang natin yung blessing. Minsan ganun tayo eh. Masakit man tanggapin. Mas nagpe-pray tayo, humahagulgol tayo pag may problema tayo. Sabi nga nila, minsan daw mas totoo ang prayer sa ospital kaysa sa church. Tama, hindi? Kasi pag nasa ospital ka, may mamamatay. Pero pag sa church, yan na naman, prayer na naman. Blessing na naman, wala naman yan. Pero subukan mo nasa ospital, may mamatay. Sige na po, nagpapabago na ako. Tama? Minsan mas totoo yung hagulgol natin sa ospital kaysa dito sa church. Dito, napipilitan ka na lang. Yung bago ka matulog, napipilitan ka na lang kasi obligasyon mo o kaya routine mo na. Pero yung totoong prayer mo, pag may kailangan ka. Tayo yun eh. Tayo yung prodigal son. Pagkalipas na ito, mahirap. Umalis ka sa source. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ang bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Sino source ng blessing? Sino source ng kapayapaan? Si Lord. Sino ang source ng lahat ng kailangan natin? Si Lord. Pero gusto nating umalis kay Lord. Gustong-gusto nating iwan si Lord, tapos magtatanong tayo, bakit magulo buhay ko? Ayaw mo mag-church, pero humingi ka ng trabaho. Ayaw mo mag-church kasi nag-away kayo ng girlfriend mo, ng asawa mo. Ayaw mo mag-church, ayaw mo mag-pray dahil may problema kayo sa boyfriend nyo. Lagi natin iniiwan si Lord, nagtatanong tayo, ba't ang gulo ng buhay? Totoo yun eh. Bakit? Sino source ng blessing? Sino source? Si Lord. Sino source ng protection? Si Lord. Sino source ng buhay? Si Lord. Sino source ng katotohanan? Si Lord. Sino source ng peace? Si Lord. Sino yung may hawak ng future? Si Lord. Pero mas gusto natin mag-inuman. Kanina, nung papunta kami dito, nagulat kami ni Kuya Marlon eh. Grabe, aga-aga. Pulang kabayo. Sabi ko, kawawa to. Bukas makalaw, pupunta to ng ospital, susukan ng dugo. Hindi ako nag-aano kasi kailangan karamihan ng mga talagang manginginom. Yun ang sakit. Bigla nilang susukan ng itim yan. Patay. May kilala ko, tsuhin ko ganun. Sumukan na lang siya, tapos wala na. Kasi bakit? Na-depressed din kasi siya. May problema rin. Yun na, naging siya. Hindi na namin siya maibalik. Pero totoo yun. Pag inabuso mo sarili mo, pag lumayo ka sa Lord, asahan mo na yung mangyayari. Kaya nga nakakalungkot. Dahil ang tao, pag may problema, iniiwan ng Diyos, samantalang si Lord yung kasagutan sa lahat ng problema natin. Tama. Kaya nga nakakatuwa yung Zoom Bible study natin, yung mga bata. Nagpatotoo, sabi nung isa, Pastor, magpapatotoo ko. Sabi ko, sige, nag-ano sila. Kasi daw minsan, meron silang exam na talagang kailangan daw nilang mag-overnight. Kaya lang daw, meron siyang
devotion yata na-assign siya, parang gano'n, na kailangan niya rin mag-aral para sa devotion niya. Kaya lang, ayaw naman niya i-postpone yung devotion. Then gustong-gusto niya mag-devotion para kay Lord o magturo. Sabi niya, di ba, Lord, unahin kita. Pero alam niyo, nakakatuwa. Siya pinakamataas dun sa grades nila. Kasi pag inuna mo ang Lord, si Lord na magbibigay sa'yo ng kailangan. Amen? Sabi ng verse, yung sinabi ng mga bata, sabi, sorry sa Tagalog, di ko alam. Sino yun? Ano yung verse kanina? Ano yung talata kanina? Ano yung memory verse, yung mga bata? Psalms 37:4 yun. Itong batang cute na rito, di ka rito. Naalala mo pa. Sige, dali. Ang ganda eh. Dali. Pakinggan natin, pakinig tayo sa bata. Sige anak, 1, 2, 3. Honey. 37, verse 4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at piligyan ka niya ng lasa ng iyong puso. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano sabi? Magpakaligaya ro tayo kay Lord. Sa English, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang problema, para tayong prodigal son, pag mayroong ang gusot sa buhay, ayaw natin lumapit kay Lord. Tapos magtataka ka, bakit ka walang ganito? Bakit ka walang, ba't may sakit ang ganito? Hindi mo naman inuuna si Lord eh. Amen? Ganun yung nangyari sa kanya. Naubos yung lahat ng kayamanan niya. Nagkaroon daw ng tagutom sa lupang yun. Kaya siya nagsimulang maghirap. Tandaan, walang sinasanto ang problema sa paligid. Nung kailan lang, sino yung bagyo? Sino yung bagyo? Hindi, bago yung ngayon lang, si Enteng. Ay, tama ba, Enteng? Yung yes, bibingka. Grabe pangalan, no? Ano kaya yun? May latik, may ubod. Kasi raw, pamasko. Yung lumubog yung Marikina, sino yung nakaraan? Si letter C? Si Karina. Di ba? Tapos yung pinakamatindi natin problema, 3 years ago, yun yung pandemya. Mga kapatid, walang sinasanto problema. Walang sinasanto ang natural calamity. Ganun yung nangyari sa kanya. Nagkaroon daw ng taggutom. Kahit anong yaman mo. Ang dahil pa negosyong bumagsak ng pandemya. Pero tayo, hindi tayo natuto. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Ayun ang nangyari. At nagsimula siya mahirap. Namasukal siya sa Tagaroon at siya pinagtrabaho sa isang baboyan. Yan ang pinakamababang trabaho noon. Biro mo ito. Tingin niyo ba nakatapos to? Tingin niyo lang. Bakit? Mayaman. Patatapusin ko ng magulang niya. Pero na walang silbi yung talino niya, na walang silbi yung kayamanan niya, nung nagkaroon na ng matinding problema. Ano na trabaho niya? Babuyan. Pinakamababa. Wala na siyang magawa kasi kailangan niyang kumain. Lahat ng bagay mauubos, kaya wag lang provision ang gustuhin, kundi yung provider mismo. Gusto lang natin yung provision, minsan ayaw natin yung provider. Minsan gusto natin yung blessing, ayaw natin yung source ng blessing. Di ba? Dapat totoo tayo. Dapat totoo natin na si Jesus yung buhay natin. Nagkakagulo yung paligid mo, uunahin mo pa rin siya. Bakit? Siya yung number 1 sa dapat lang natin purihin at sambay. Lahat ng ito mawawala. Isang araw, nagtanungan sa office, ilang taon daw ba yung silver anniversary? 25. Yung golden. Yung diamond, 75. Natanong ako, Sir, ilang taon na ba kayong kasal ni Mrs.? Isip akong bigla. Ala, 27 years na pala kaming kasal. Tapos magkasama kami, 29. Next year, 30 na kami. Nagpalit sabi ko parang kailan lang. Kaya papayat pa namin. Ano ibig sabihin? Ang bilis ng panahon. Tignan mo yung katabi mo. Dati payat din yan eh. Yung mga bata ito, maliliit yan. Ngayon, bukas pa kalo. Baka bukas pa kalo, tumutugtog na si Leo rito, tsaka si Kurt. Baka si Ezra, nag-organ na. Baka si James, nagda-drums na. Mga binata't dalaga na. Baka ako, tumataas na talaga yung hairline ko. Mabilis yung panahon. Kaya dapat ang punteriya natin, ang puso natin, nasa Panginoon. Amen. Yung mga batang to, I know, by God's grace, makakapag-graduate ng mga to, magiging, ano ba gusto mo sa panganay mo, kay Dirk? Ano gusto? Ha? IT. Ay, kay Ezra pala. Kay Dirk. Anong gusto mo? Yung sarili gusto mo talaga sa kanya. Pastor ba? Praise the Lord. Praise the Lord. Ikaw, ngayon ba iba na gusto? Yung bunso, ano gusto mo sa kanya? Yung personal. Ganun din. Praise the Lord. Ikaw, IT. Amen. Ikaw, Pastor Joby, anong gusto mo kay James? Yung gusto mo. Hindi yung gusto niya. Yung gusto mo. Engineer. Mahalin nyo
by God's grace. Pastor na engineer, pastorang IT. Diba na, Ezra? Bakit? Mabilis yung panahon eh. Tama mo si Ezra, tangkad na. Mabilis ang panahon. Ikaw ba, Sister Pro, ano gusto mo sa apo mo? O, engineer din? Ba maraming inhinyero dito? Pagawain dito yung church, ha? Palakihan natin. Amen. Yung church sa malay mo, nagkaroon din ng church dun sa, sabihin, Kalamansian ba yun? O malay nyo, magkaroon din tayo doon. Wala yung posible kay Lord. Bukas makulo, babalikan na lang natin tuluhan. Pag nagkita tayo, ugod na. Pastor, bakit wala ka ng ipin? Yung mga batang ito na, si James na yung nagpipreach. O kaya si Dirk na, o kaya si Nowitzki tuloy na sa isip ko. Amen? Bakit? Mabilis ang panahon. Kaya dapat ang hinahanap at pinupuntaryan natin, Panginoon. Amen? Kasi bukas pangalawa, haharap tayo doon. Wendell, bakit talang puro blessing ang gusto mo? Ayaw mo ba sa akin? Baka ganunin tayo ni Lord. Totoo mo na wala. Amen? Sa tindi ng gutom at dahil sa wala na mabigay sa kanyang pagkain, halos kainin na ninyang pinagbalatan ng buong kahoy na pinapakain sa baboy. Tanong, nagutom na ba kayo na gusto nyong kainin ng baboy? Di ba? Pero to, sobrang hirap, sobrang tindi ng gutom. Pero tayo, anong pinakain natin pag walang-wala? Kaldereta. Baboy pa nga daw. Mahal daw kasi gulay tsaka isda eh. Adobo, pero mo walang makain, adobo. Kami, kaldereta, kare-kare. Sabaw nga lang. May bagong naman. Di ba? Ito, kanin baboy. So, ibig sabihin, matindi pinagdadaanan ito. Ikaw ba, dumanas ka na ng ganito? Hindi siguro. Bakit? Tapat ang Lord sa'yo. Kasi bakit? Hindi natin iniiwan ng Diyos eh. At hindi niya rin tayo iiwanan. Amen? Praise God. Yan, amen. Sabi ito, ngunit ang pag-isip-isip niya, ito na. Minsan ginagamit ng Lord yung problema. Minsan, pag salat ka na, tsaka mamaisip ang kabutihan ng Diyos. Tingnan mo ito. Sabi niya, nag-isip-isip niya ng kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili niya, labis-labis ang pagkain ng alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay sa gutom. So, yun ay sa kahirapan niya, bigla niya naisip, teka lang, ba't wala akong makuhang trabaho? Di ata ako nag-church. Teka, bakit lagi may sakit sa pamilya ko? Di ata ako nagpipray. Bakit ang gulo-gulo ng karir ko? Teka, baka may kulang sa akin. Minsan, nagagamit yung problema para bumalik tayo kay Lord. Kaya sabi dito sa Luke 33:3, ito yung totoong repentance, yung nalaman mo, si Jesus ang kailangan mo sa buhay. Kaya sabi dito, I tell you no, but unless you repent, you too will perish. So ibig sabihin, napakahirap, napaka-importante ng repentance sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, sabi niya, babalik ako sa aking Ama. Sasabihin ko sa Kanya, ito number 1. Sasabihin niya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Ito yung kanyang litanya. Pangalawa, hindi na ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Pangatlo, ibilang mo na lang ako sa iyong mga alila. So sabi niya, dahil na pag-alaman niya na siya'y makasalanan, pag-alaman niya na siya'y may nagawang hindi maganda sa tatay niya, sabi niya, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Sabi niya, hindi na ako karapat-dapat. At ang pangatlo, gawin mo na akong alila. Kailangan mo malaman kung ano ka para malaman mo kung sino talaga kailangan. Kailangan malaman mo kung ano yung sakit mo para mapagaling ka. Minsan sakit ng tiyan, di nyo alam kung ano yan eh. Minsan, nagje-jeps lang. Minsan, hindi matunawan. Minsan, yung pala, may cancer na. Alam niyo si Doc Willie Ong may cancer. Gulat kayo, nagulat din ako. Sarcoma, may ano siya sa Pag-pray niyo rin si Doc Willie Ong, no? Ako, nabibless ako sa kanyang pag-share. Pero nagulat ako. Sabi niya hindi raw sa malamang alam niyo saan daw niya nakuha yung sakit? Stress. Tignan niyo na lang sa YouTube sa mga balita, no? So, sabi dito, kailangan mong malaman na makasalanan ka bago ka makahingi ng tawad. Kasi unless na hindi mo alam na may kasalanan ka, hindi hihingi ng tawad eh. Pag mabait ako kasi gumagawa ko ng kabutihan. Mabait ako kasi mabait ako sa asawa at sa anak ko. No. Lahat tayo makasalanan sa harap ng Diyos. Siya, nalaman niya makasalanan siya. Kaya sabi niya, nagkasala ako sa Ama at sa Diyos. Sabi niya, hindi na ako karapat-dapat maging anak. Kaya, ibilang mo na ako na iyong alila. Nung una, ano sinabi niya sa tatay niya? Give me. Pero nung nalaman niya makasalanan siya, make me. Okay, tanong. Nung bago kang Kristiyano, ano lagi mong pinagpipray? Lord, Panginoon.
Ang tawag natin kay God, Panginoon, kasi hindi nangigil eh. Lord, wala akong damit. Lord, wala kaming pagkain. Lord, wala akong trabaho. Lord, ganito. Puro pengi, di ba? Pero nung nalaman mo kung sino tayo kay Lord, pansinin niyo ng prayer niyo, Lord, gawin mo po akong isang nilalang, lumalakad lamang sa iyong kalooban. Tama, hindi? Ngayon ang sinasabi, Lord, tulungan mo ako maging magaling na worship leader. Lord, tulungan mo ako mag-preach ng maayos. Tama, hindi? Lord, tulungan mo ako mag-devotion. Lord, tulungan mo ako magturo sa bata. Pag ikaw alam mong nasa ilalim ka na ng panuntunan ng Lord, ang prayer mo hindi nahingi. Ang prayer mo na, Lord, gamitin mo ako. Sino rito nagpe-pray na Lord, gamitin siya? Amen? Doon mo malalaman, si Lord talaga ang sentro ng buhay. Amen? Okay, tanong ulit ikaw, sino rito nagpe-pray ng make me Lord? Parang wala. Lahat na nagsasabi ng make me Lord, magsabi ng Amen. Amen? At pag yun na ang prayer mo, kapatid, nagbabago ka na. Amen? Kaya alam mo, hindi ka na Panginoon. Panginoon na talaga ang tingin natin kay Lord. Okay, tuloy natin. At siya nagpa siyang umuwi na sa kanila. Malayo pa, natanaw na siya kay Ama. Grabe no, si Lord. Parang ito si Lord eh, hinihintay niya lang tayo. Tandaan ng kultura nila, ang mga matatanda sa bahay, nasa loob lang yan. Sino rito yung nung kanilang buhay ang lolo at lola, pupunta ka doon sa looban, magmamano ka. Di ba? Ganun naman talaga ang kultura noon. Papasok ka sa loob kasi nandun yung matanda ng tahanan. Kami noon, nung buhay ang lolo ko, talagang lahat kami papasok, hindi tatayo yan. Bakit? Ano yan? Yan yung dito yung ano eh. Tawag dito siya yung parang man of the house. Yan, hindi mo makikita na ano yan. Pero ito, kinalimutan niya. Lalo sa kultura nila, napakataas ng Ama. Kinalimutan niya yon. At siya'y tumakbo. Hindi tumatakbo mga Hudyo. Bakit? Ang hirap tumakbo. Nakita na ba damit ng Hudyo? Parang palda. Parang nakasaya. Kaya hirap tumakbo niya. Itataas nila yung kita-brick nila para lang makatakbo sila. Hindi, totoo yun. Tapos matanda pa. Pero anong ginawa nito? Dahil sobrang sa kanyang pagmamahal ng kanyang matanaw ang kanyang anak, patakbo niyang sinalubong. Anong sabi ng anak nung una? Mamatay ka na. Pero bali wala sa kanya. Pero alam niyo ba, once upon a time, ganun din tayo kay Lord. Lord, di kita kailangan. Kailangan ko lang blessing. Pero ang Lord, bali wala sa kanya. Ang Lord, namatay pa rin para sa atin. Ang Lord, pinako sa krus para sa kasalanan natin. Amen? Kalabitin mo ang katabi mo, sabihin mo, mahal na mahal ka na. Amen? At sabi niya rito, di nung dumating na, yung anak, alam niya kailan siya uwi. Tama, hindi? Alam ba nung anak kailan siya uwi? Nung anak, alam niya kailan siya uwi? Alam niya, kasi siya yun eh. Pero yung tatay, alam ba niya kailan siya darating? Ibig sabihin, nagbabantay lang to talaga sa labas. Naghihintay na ating pagbabalik. Amen? At nung, ano yung litanya niya? Yung tatlo, sabi niya, Ama, nagkasala ako sa Diyos. Pangalawa, ano yung sabi niya? Gawin mo na akong alila. Tapos sabi niya, hindi na ako anak. Hindi na pala ako anak. Pero sabi niya rito, nung matanaw niya, sinalubong siya ng tatay niya. At diyakap at hinalikan. Okay, saan siya nagtrabaho? Mabango, mabaho. Pero, ay yung halik dito, hindi lang smack, pinaghahalikan niya. Niyakap. Kaya mo bang yumakap ng taong grasa? Hindi, totoo lang. Ito, mas masahal pa to sa taong grasa. Kasi gusto nang kainin, kanin, baboy. Pero baliwala. Alam niyo, napakabuti ng Lord. Tayo rin yan, bulok na bulok tayo sa harapan ng Diyos eh. Sinungaling, may itang ulo, mayabang, magagalitin, nagmumura, nagsisinungaling, nag-iimbot sa kapwa, nag-iimbot sa lahat. Diba? Yung iba, sumakabilang bahay pa. Pero alam nyo, hintay lang tayo ng ganun niya tayo kamay. Amen? Pinaghahalikan, sinabi ng Ama. Sabi niya, ano sabi ng anak? Ama, nagkasala ako, hindi na ako karapat-dapat. May pangatlo pa siya sasabihin, di ba? Yung gawin mo na akong alila o katulong. Pero nasabi niya lang, nakamingi lang siya ng tawad, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa'yo, hindi na po karapat-dapat. Ito lang hinihintay ng Lord sa atin. Lord, sorry. Patawarin mo ko. Yun lang hinihintay ng Lord sa atin. Hindi na ako karapat-dapat maging anak mo, pero ang buti ng Lord, ginawa niya tayo anak niya. Amen? Ang buti ng Lord, ginagamit pa niya tayo sa kanyang kupasan. Ang buti ng Lord, gusto niya, makasama niya tayo sa hinaharap. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Amen? Sabi dito, ngunit tinawag na, sumagot ba ang Ama? Hindi.
Hindi niya sabi, ikaw bata ka, tigas-tigas ng ulo mo, gusto mo na ako mamatay. Ikaw bata ka, baho-baho mo, ikaw bata. May ganun ba? Maligo ka nga muna. Wala. Ang sabi niya, dali, kunin niyo yung pinakamagandang damit. Sino nagsusuot ng pinakamagandang damit lagi sa panahon nila? Yung ama. Yung pinakamagandang damit na nagsusuot yan lagi, yung hari. Siya yung hari eh. Yun ang pinasuot. Ano sabi niya? Bihisan ninyo, suotan niyo ng sing-sing. Ano ibig sabihin niya? Binabalik yung pagiging anak. At hindi lang yun yung sandalyas, binabalik yung pag-aari. Katayin niyo pinakamatambang guya at magdiwang. Bakit kinatay yung guya? Nagse-celebrate yung tatay. Dahil ang sabi, may isa lang kaluluwa na bumabalik sa Lord, libo-libo ang hela nagdidiwang sa langit. Kaya mga kapatid, yung ginagawa natin pag nag-jail ministry, sumasaya ang langit. Tanong, gusto ba natin pasayahin ang langit? Ata? Mag-share tayo. Mga anak, na may mga klase, may best friend, sharean ninyo. Dahil isa lang ang madala nyo sa paanan ng ating Panginoon. Libo-libo ang hela nagdidiwang sa langit. Meron nga isang church eh. Alam nyo, tagline nila, punuin natin ang langit. Tayo ba gusto natin punuin ang langit? Amen. E sabi dito, tayo magdiwang sapagkat ang anak ko'y namatay na, ngunit siya'y nabuhay, nawala, ngunit muli natagpuan. At sila'y nagdiwang. Sino rito gustong pasayahin si Lord? O, alam niyo na gagawin nyo. Mag-share tayo. Amen? Nagkasala na, may favor pa. Ano tawag natin doon? Grace. Ang laki ng kasalanan mo, pinatawad ka, pinaboran ka pa. May regalo ka pa. Parang ganito lang eh. May nag-shoplift sa supermarket. Kasi ba ang gamitin natin pangalan? Si Pedro, si Pedro nag-shoplift. Wala raw gatas yung anak, walang bona. Tinago. Paglabas buntis. Nakita ng gwardya. Ano yan? Wala po kasing gatas yung anak ko. Tingin nyo, ano dapat ang gawin ng gwardya? Pag justice ang usapan, anong gagawin? Susumbong, ikukulong. Nagkasala eh. Parurusahan. Pag mercy, anong gagawin? Pag mercy, patatawarin. Pero pag grace ang usapan, nagnakaw ka ha? Ito ang nararapat sa'yo. Bigyan ng jacket yan, bigyan pa nga ng grocery ito. Nagnakaw eh. Ganun ang ginawa ng Lord sa atin. May kasalanan tayo, binigyan pa tayo ng buhay na walang hanggan. Yun yung grace. Yun yung alam mo, hindi ka karapat-dapat kumanta, magtumayo dito, mag-preach. Pero sabi ng Lord, ang galing talaga niya si Gina pag nag-preach talaga nag-aaral. Itong si Emmanuel, pag ito nag-preach, kahit walang tulog, anak, talagang blessed na blessed ako. Tuwan-tuwa ako sa iyo kasi inuuna mo kahit wala kang tulog. Alam mo, Lord, natutuwa ako sa iyo pag kumakanta ka rito. Amen? Kasi hindi tayo karapat-dapat lahat eh. Ikaw, Wendell, ang pogi mo talaga. Wala, hindi seryoso na kayo. Tama na nga. Sabi dito sa Titus 2:11, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Sino to? Si Jesus. Si Jesus hindi sinabi ang grace. Kahit basahin niyo yung book, yung Bible, ang nagsabi lagi niya si Pablo. Pero si Jesus ang nagpakita nito. Amen? Ayaw lang ni Jesus na malaman mo. Gusto niya mapamuhay. Amen? Gusto ni Jesus hindi mo lang alam, kundi maranasan mo yung grace na meron tayo. Amen? Ito nga, nung kumain tayo, ito raw yung resibo natin. Kasalanan, bayad. Kahihiyan, bayad. Sakit, bayad. Lahat ng kasalanan, bayad. Rejection, loneliness, bayad. Slavery to sin, bayad. Spiritual death, bayad. Bayad lahat. Yan yung pagdating sa langit, asan yung bill mo? Ito po, binayaran po ni Jesus. Ayun, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Pagdating sa langit, yan ay papakita mo ron. Sabi nila, nandun doon San Pedro. O, ay, resibo nga, bayad na ha. Bakit? Sino nagbayad? Sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya ikaw ay lubos na pinagpala dahil sa kanyang biyaya. Pastor, ano yung blessing? O, ito, simula pa lang pa yun. Hindi, mabilisan na to. Unang-una, meron tayong pagmamahal. Minahal tayo ng Lord, kahit bulok tayo, kahit amoy baboy tayo. Tignan mo yung katabi mo, kung amoy ano. Oo nga, Pastor, amoy nga. Amen? Sabi ko sa Luke 15, sabi, Ama, ibigay mo. Ito yun, di ba? Anong tawag niyo rito? Sinabi mo sa tatay mo, mamatay ka na. Pero, anong ginawa niya? Sabi dito, parang sinabi ng anak,
tayo mamatay ka na. Ganun sinabi natin kay Lord, hindi kita kailangan. Matalino ako, magaling ako. Hindi ako mag-church, hindi ako magpe-pray, kaya ko. Pero ano sabi ng Lord? Malayo pa, natanaw na siya. Nung pabalik na siya, sinumbatan ba hindi? Ganun tayo dito. Kaya pag ikaw nag-church dito, wala sumbatan. Pag ikaw nag-pray, sabi, ikaw nga, isang hindi ka nag-pray. Tapos hingi-hingi ka. Hindi ganun siya. Tayo lang yung marunong manumbat. Judgmental tayo. Pero si Lord hindi. Tignan mo yung katuloy mo kung judgmental yan. Sasali sa bawal judgmental. Ininsulto na, nilayuan, iniwan, pero iniintay ka lang pala ni Lord para paranas kung sa'yo ang kanyang pagmamahal. Anong tawag natin doon? Love. Anong tawag natin doon? Agape love. Unconditional love. Biro mo, minura mo na, ang sabi niya sa'yo, I love you. Sinipa mo na, tinadyakan mo na, ang sabi sa'yo, I love you. Samantalang ako, may masabi lang sa akin yung asawa kong anak ko, paala kayo sa buwan. Lumayas kayo dito sa pamamahay ko. Hindi, si Lord hindi. I love you. Amen? Kaya sabi sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Buong mundo. Yung buong mundo ba, lahat mabait? Hindi. Kasi andun tayo eh. Eh sabi niya, upang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi pagmamahal to, anong tawag natin dito? Amen? Sa Romans 5:8, ito matindi. But God demonstrates His own love for us. While we were still sinners, Christ died for us. Nung bulok tayo, nung meron tayong skeleton in the closet, nung meron tayong mura ng mura, nung ang isip natin puro hindi magaganda, namatay si Jesus para sa atin. Ayan yung symbol of love. Tama ba? Symbol of love. Yung pinako. Amen? At alam nyo ba, yung symbol of love na yan, nasa DNA, pinag-aralan natin doon nakaraan, di ba? Yung cross na yan, nasa loob natin. Amen? Ayan nyo, yung laminin, naalala nyo, the protein that holds the muscles. Yung cross na yan, nasa loob ng DNA natin. Amen? Ayan yung tsura niya sa loob. Oh. Yan yung nagbubuklod sa atin para hindi magkawatak-watak yung cells natin. Totoo to, sa siyensya to. Tinuro ko na to noong nakaraan. Amen? God's love is embedded in our DNA. Kaya napansin nyo, pag nakagawa ka ng kasalanan, maya-maya di bumupulong sa'yo. Uy, hindi, mali yan. Uy, Ditas, mali yan. Uy, Joby, mali yan. Kasi bakit? Andun si Lord sa loob natin. Asa DNA siya natin. Amen? Hanggang kaloob-looban natin pagkatao, nandun ang pag-ibig ng Diyos para lagi tayo buuin. Nagkasala tayo, nadurog tayo, minolestya tayo, may nagawa yung pamilya natin, yung kamag-anak natin, kung sino man, andun ang pagmamahal ng Lord para buuin tayo. Dahil sabi sa Colossians 1:17, and He Himself existed and before all things, and in Him, sino yan? Jesus. Hold things together. Kaya si Jesus mismo, nasa kaloob-looban ng pagkatao natin. Amen? Siyensya to, nakita sa microscope. Amen? Balikan natin yung DNA. Ito pala yung composition ng katawan natin. Alam niyo ang beauty ng Lord. The average human body contains enough iron to make 3 inch of nail. Ano yung pakong ginamit kay Jesus? 3 tsaka 6. So, ibig sabihin, may iron tayo sa katawan. Ano ba? Sulfur. Ito yung chemical to eh. Na nakayang pumatay ng flea. Ano ba yung flea? Ano yung flea? Yung sa aso? Garapata ba yun? Pulgas. Yung pulgas. Nakayang pumatay daw. Meron daw sulfur. Ibig sabihin, may lason din pala yung katawan natin. May carbon. Nakayang gumawa ng 900 na pencil. Grabe si Lord. Ito yung mga components natin. Potassium. Nakaya raw magpasabog ng kanon. May fat, may taba, na kayang gumawa ng 6 na bara na soap. Yung iba yata mas marami. Tapos sabi niya, may phosphorus, na kayang gumawa ng 2,200 na palito ng phosphorus. Yan yung composition natin. At merong 10 galon ng tubig na nasa katawan natin. Ang galing ng Lord, no? Ang galing ng Lord. Sobrang galing ng Lord. Tapos kakalimutan lang natin kasi may ulo natin. Tapos kakalimutan lang natin kasi hindi natin feel mag-church. Kasi kakalimutan natin kasi inaantok na tayo. Bigay naman natin yung respeto para sa Kanya. Amen? Dahil mahal na mahal. Napakalaking pagpapala ng mahal ka ng Diyos. Kaya kalabitin niya sa katabi mo, sabi mo, mahal ka ng Lord.
Mahal ka ng Lord. Amen? I love you with the love of the Lord. Nang pangalawa, dahil mahal ka, importante ka. Sino rito marunong magmahal? Importante ba sa iyo mahal mo? Oo. Kaya sabi dito, malayo pa, natanong na siya ng kanya, ama, kasi bakit iniintay tayo eh? Importante tayo sa Diyos. Alam mo ba, pag nagkakasala ka, hinihintay ka lang ng Lord na minatawad. Yes, binayaran na niya yun. Alam na nga niya yun eh. Pero gusto niya, Lord, alam niyo ba, pag nagkakasala tayo rin ang una nag-durog. Tama hindi. Pag nagalit tayo sa asawa natin, sa anak natin, sa kapitbahay natin, o nainis tayo sa paligid natin, alam niyo, tayo rin yung nasisira eh. Kaya ang gusto ng Lord, buuin tayo ng buuin. Kaya sabi dito, importante ka kay Lord, lagi siyang nakaantay sa iyong pagbabalik. Sabi sa Psalms, ito, napakaganda. Sabi sa Psalms 8:5, ito, pinag-aralan to sa ME. Yet, tayo daw, you made him little lower than? Grabe. Konti na lang daw, parang tayong Diyos. Sabi sa NASB. And you crown him with glory and majesty. So, ibig sabihin, pagdating ng langit, may puputong talagang korona sa atin. Little lower than God. Pero creation lang tayo. Ikaw ba gagawa ka ng isang bagay na magpapataas ng value kaysa sa'yo? Hindi. Konti-konti lang daw. Little lower than God. Sabi sa Psalms 8:5 sa Tagalog, ginawa niya tayong kaunting mababa lamang kaysa sa Diyos. Sa NIV kasi, little lower than angel. Sama? Pero sa Tagalog, sinabi talaga, tignan niyo yung Hebrew. Ang ginamit doon, Elohim. Hindi angelos ba? Angelos ang angels? Elohim. So, ibig sabihin, sa gawa ng Diyos, dahil maganda pagkakagawa sa atin, we are made a little lower than God. Pag hindi ka importante, ano tawag doon? Sa asawa mo, sa anak mo, sa kapitbahay mo, sa magulang mo, minsan hindi ka importante. Pero kay Lord, lagi ka importante. Amen? Kaya kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, importante ka kay Lord. Amen? Ang cute ng batang to. Amen? John 1:12, sabi dito, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yung katabi mo, anak ng Diyos yan, kaya huwag mong aawayin yan. Amen? Anak ng Diyos yan. Napakalaking pagpapala na maging anak ng Diyos, kaya importante ka sa Kanya. Pangatlo, may favor. Ano ba yung charito? We are blessed and highly favored. Tamoy, bata, alam. Sabi dito, katayin ng pinamatamang guya at magdiwang. At sila yung nagdiwang. Pero mo, nung bumalik ka kay Lord, nagpiesta. Naalala niyo ba kailan tayo tumanggap kay Lord? Akala lang natin wala nangyari dito sa sa physical realm. Pero sa spiritual realm, nagpa-party nung kumilala si Wendell. Nagpa-party nung kumilala talaga si Leo. Uy, si Leo, Kristiyano na. Tara, party-party tayo. Amen. Bakit ganun tayo kamahal ng Diyos? Amen? Yun na nga eh. Nagkasala ka na, may blessing ka pa. Saan ka makakita nun? Yung magulang mo, papaluhin ka sa pet. Si Lord, hindi, may blessing sa'yo eh. Ganun tayo kabuti kay Lord. Yun yung biyaya. Pero mo, nagnakaw na ng bona, pag uwi, ang dala-dala, 3 truck na pang-grocery. Bakit ka meron yan? Nagnakaw ako eh. Hindi ko sinabi magnakaw kayo Spiritual na usapan dito. Amen? Ano ibig sabihin daw ng blessed? Ephesians 1:3. Euleo, ibig sabihin to speak well, to prosper. Ayan Ayan yung verse na pinagpala tayo ng Lord, Ephesians 1:3. Praise be to God the Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us. Ayan yung verse na pinagpala ka. Kaya ba sabihin sa sarili mo na pinagpala ka? Sabihin mo nga sabihin mo, 1, 2, 3, pinagpala ako. 1, 2, 3, pinagpala ako. Yan may verse, Ephesians 1:3. Ito pa mas pitindi, yung paborito natin, Ephesians 1:6. Accepted, Greek, charito, ibig sabihin, we are blessed and highly favored. Tignan mo yung katabi mo. Yung mukhang yan, pinagpala yan. Hindi pinagpiko yan, pinagpala. Amen. May verse Pag may verse, sabi nga, the verse is the voice of God. Paniniwalaan to, hindi? Paniniwalaan. Amen? Ikaw ay charito dahil kay Kristo, pinagpala kang totoo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pinagpala ka ng Diyos. You are blessed and highly favored. At ito pinakamatindi. We are empowered by the Word. Kaya ka nakakanta, kaya ka nakakapag-pray, kaya ka nakakapag-preach, kaya ka masarap magluto, kaya ka nagagawa ng mga bagay-bagay, kaya magiging engineer ang anak niyo. Sino dito gusto mag-engineer ang anak? Parang walang gusto maging engineer ang anak. Tanong, sino gusto magkaroon ng engineer na anak? Amen. Bahid empowered tayo ng Lord. Amen. Sabi dito sa Luke 15:20-24, dali, kunin niyo pinakamagandang damit,
bihisa ng magandang damit, singsing at sandalyas. Ito ang nangyari sa atin nung mamalik tayo. God restores, protects, and gave us back the dominion we lost when we sinned. Nung tayo tumanggap kay Lord, binalik niya lahat yung nawala sa atin. Yung dominion, yung proteksyon, yung pagiging anak ng Diyos, bumalik sa atin. At hindi lang yun, pinagpala tayo ng lubos. We are empowered by the Lord. Kasi sabi, because of the restoration, we are empowered. Kaya nakakakanta ka, kaya nakakasayaw. Siguro may mga kasayabalang araw dito. Kaya may mga kapag-organ dito. Biro mo, Sister Gina, Sister Daisy, pastora, nagsasayaw. Tsaka si Sister Flor, nag-praise and worship. Tsaka Sister Ditas, abang lupit nun. Baba talaga si Lord. Amen? Because we are empowered. Ang tanong ito, pag-aralan natin, matatapos na tayo, pero maganda to. Paano tayo nag-empower? Alam niyo ba tayo unang-una nag-empower? So Genesis 1:7, paano tayo ginawa ng Lord? Kumuha siya ng alabo, hiningahan niya. So ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos, nasa atin. Tignan lang natin paano tayo naging pinagpala, paano tayo naging empowered. Yung Espiritu ng Diyos nasa atin. We are created by God in His breath. He gave us time. Kaya tayo nagkabuhay, kaya tayo naging charito, kaya tayo naging magaling kumanta, sumayaw, mag-organ, mag-gitara, o kung ano man yung talento mo. Bakit? Yung Espiritu ng Diyos nasa iyo. Sabi dito sa Acts 1:8, but when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Ano yung power? Dunamis. Ibig sabihin, miraculous. Hindi mo alam, kaya mo pala mag-preach. Hindi mo alam, kaya mo lang kumanta. Hindi mo pala alam, kaya mo mag-organ. Hindi mo alam, balang araw yung mga anak mo gagaling pala mag-gitara. Why? Because they have the Holy Spirit. Dunamis. Miracle. Miracle yun eh. Ako, miracle ko nakakapag-preach ako. Malay ko ba rito? It's because of the miracle power of God that is within us. Ganon din ang sinabi sa Ephesians 3:20. Ito mas mabigat. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask for or imagine, according to His nasa atin. Yung kapangyarihan ng Diyos, nasa atin. Ayun, tingnan natin ngayon paano nangyari. Okay? Paano nangyari? Okay, science tayo. Balik tayo sa science. Kaya makinig. Minsan teacher ako eh. Paborito ko science. Sabi dito, ayun yung DNA. Alam niyo yung ang pinakamaliit na component ng body natin, anong tawag? Letter C, 4 letters. Cell. Nandun yun, maliliit yun. Nabuo, ito tayo. Ano yung DNA? Yung DNA, ito yung blueprint natin. Ito yung disenyo ng Diyos sa atin. Nasa DNA. Naalala niyo yung Jurassic Park? Di ba nakakuha sila ng dugo ng dinosaur doon sa, sa lamok? Nung nakuha yung lamok, yung dugo doon sa lamok, nakakuha sila ng DNA ng dinosaur, kaya nakagawa sila ng dinosaur. Theoretically, pwede yun. Pero totoo, yung DNA natin nandun. Pansinin ninyo. Kahit pakulay ka ng pakulay ng buhok, nung pinanganak ka, black ang buhok mo, kahit pakulay ka ng pakulay, bumabalik yung black. Tama, hindi? Nung pinanganak ka, kulot ka. Kahit pa-straight ka ng pa-straight, bumabalik pa rin. Yung kulay natin, kahit paputi tayo ng paputi, kung talagang kayo manggi ka, bumabalik. Kasi yung DNA mo, kayo manggi kayo. Yun yung disenyo ng Diyos. Marami nga rito, half Spanish eh. Tingnan mo katabi mo kung half Spanish yan. Sino rito half Spanish? Yung kalahati sardines. Joke lang, seryoso na kayo. Okay, so alam niyo na yung DNA ha. Ano yung disenyo ng Diyos? Pastor Joby natawa, gagamitin niya romam niya sa kabila niya. Okay, yung DNA natin, nandun yung Wendell, nandun yung Ditas, nandun yung Leonora, nandun, yun. Yung DNA na yun, nandun tayo. Yun yung disenyo ng Diyos sa atin. Okay, sa DNA, merong 4 na nucleotides. Hindi ko napapasa. Ito, adenine, thymine, guanine, cytosine. Ito yung DNA strand natin. Yan. Nandun sa loob ng katawan natin yan. Kung gusto nyo nang malakita, punta kayo sa microscope, mukhang dugo, lagay mo yan. Nandun yan. Meron yan genetic sequence. Ito maganda. Okay, may tinatawag na genetic code. Andun yung code. Pwede mo sa program. Magpa-program, mag-IT ka, di ba? Ang mga program, bago ka makagawa ng Microsoft Word, ng PowerPoint, may program yan, may code. Ganun din pala ginawa ng Lord sa atin, may code tayo. Nandun sa DNA natin. At merong 4 na nucleotide. Ito yan, yung A, T, G, at C. Nakita natin. Medyo malabo. Okay, may sequence yan. Ito na maganda. Okay, meron yung sequence na kada isang hilera, merong bilang pala. Nagulat yung mga scientists. 5, 10, 5,
6-5. Tapos ulit na naman, 10-5, 6-5, 10-5, 6. Sabi niya, bakit meron pang bridge? Yung bridge kasi yun yung sequence. Yun yung bilang, 10-5, 6-5. Okay, so alam na natin yung identity sequence, 10, 10-5, 6-5. Yan yung nandun sa loob natin. Yan yung bridge. Yan yung bilang na nasa loob ng DNA. Parang pagkatapos yung 10-5-6-5, ulit na naman, 10-5-6-5, nandun nakalagay, naka-imprint yung disenyo natin. Okay, yun yung DNA sequence kung tawagin. Balik tayo sa Greek, sa Hebrew alphabet. O, ayan. Ano yung, di ba sa Hebrew alphabet, meron kasing pictures, yung letter A, di ba? Yung Aleph, tapos yung B, Bet, ibig sabihin nun, bahay. At alam natin yung pangalan ng Diyos na Yod, Hey, Vav, Hey. Alam natin yung Yod, sabi natin, ano yan? Hands, di ba? Naalala ninyo yan? Ano itong Yod, Hey, Vav, Hey? Ito yung Yahweh. Ito yung Yahweh. Wala lang yung vowels. Kasi hindi nila mabigkas to. Ito yung I am. Ito yung Yahweh. Hindi nila mabigkas yan. Ito rin yung Jehovah. Kasi yung Y at H, iisa yan sa Hebrew alphabet. Titignan natin mamaya. Kaya hindi nila masabi yung YH, yung Yod, Hey, Vav, Hey. Nilagyan nila ng vowels. Ayaw pa nilang bigkasin. Ginawa nilang Jehovah. So yung Jehovah at Yahweh, iisa yon sa Hebrew alphabet. Yod, Hey, Vav, Hey. Meron niyang pictures. Tignan natin yung pictures, Ito yung Yod. Sabi dito, nails. Yung Hey, behold. Yung Yod, kamay. At yung Hey, behold. Parang sinasabi, nung pangalan ng Lord, behold the hands, behold the nails. Parang sinasabi, nung pangalan ni Yahweh, ang ibig sabihin pala nun, resurrection. Yung kaligtasan natin. Amen? Ito yung tinuro ko last time. Pero, alam nyo ba, na yung Yod, Hey, Vav, Hey na yan, o yung Hebrew alphabet, 22 alphabets yan, merong mga numbers. Ito na. Hindi lang pala pictures. Meron niyang numbers. Parang Aleph. Saan ba yung Aleph? Ayun, sa kabila. Number 1. Yung Bet. Number 2. May sequence yan. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Tapos nagmumultiply na. Yung Tav, 400. Ito yung pangalan ng Lord. Ano to? Yung Yod, Hey, Vav, Hey. Tignan natin ngayon. Based dun sa numbers. Ano ulit yung genetic sequence? Magaling kayo, tayo na sa loto. Tignan natin ngayon, Yung Yod, ano yung Yod? Hindi nyo makita Ito. Ano yung Yod? Kita ba? 10. Yung Hey, 5. Yung Vav, ayun yung Vav, 6, Kita nyo na? Parang alam nyo na ibig sabihin. At yung Hey, ano ulit yung Hey? Ano yan? Yan yung genetic sequence natin. Yung pangalan ng Lord, nasa katawan natin lahat. Ganon katindi ang Lord. Hindi lang pala kaligtasan natin na nandun. Yung pangalan mismo ng Lord, nasa katawan natin. Kaya tayo empowered. Alam niyo, kinikilabutan ako na lang ko. Amen? Ayan yung 10-5-6-5. Sige, sis, ko picturean. Ayan yung 10-5-6-5. Yung Yahweh. 10-5-6-5. Yung genetic sequence ng katawan natin. Kaya tama yung sinasabi. His power is at work within us. Kasi yung Yahweh, yung pangalan niya, nasa katawan natin. Hindi lang nandun yung cross. Hindi lang nandun yung nails. Andun yung pangalan niya. Bakit? Importante tayo sa Diyos. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen? Kaya tayo empowered dahil ang Diyos nasa atin. Andun na yung Espiritu niya, andun pa yung cross, andun pa yung pangalan niya. Kaya kapatid, magaling ka. Kaya magaling, kaya mo kumanta, kaya mo mag-preach, kaya mo tumugtog ng organ, kaya mo mag-piano, kaya mo mag-engineer, kaya mo maging pastor. Dahil si Jesus mismo nasa atin. Kaya huwag mo sasabihin na maliit ka lang, just ka lang. No. Pag ikaw, Kristiyano, pinagpala kang totoo. Amen? Isn't it wonderful? Pero mo nung nalaman ko ito, grabe ka, Lord. Yung pangalan mo, nilagay mo pala sa pagkatao namin. Amen? Hindi lang yung kaligtasan, yung pangalan nasa atin. Amen? Summary, ano yung number 1? We are loved. Number 2, we are important. Number 3, we are favored. And number 4, we are empowered. Ano daw yung greatest blessing? May buhay tayo. Tignan mo yung katabi mo kung buhay pa yan. Oo naman. Hindi lang to physically alive,
we are spiritually alive. Di ba? Sabi sa John 10:10, sabay-sabay. 1, 2, 3. To the full, gusto ng Lord yung siksik, liglig, umapaw na pagpapala, nasa iyo. Amen? Kaya alam nyo, napakapalad ng may Kristo. Kaya dapat ipalaganap natin yung katuruan. Bakit? Kawawa yung iba. Kahit anong yaman nawawala. Nakita niyo yung prodigal son nawala. Pero tayo, kahit anong mangyari sa buhay natin, biyaheng langit tayo. Sabi nga ni Efrain Pata Reyes, tayo rin ang makikita sa finals. Amen. Palakpakan natin, Lord, tayo na tayo. Heavenly Father, Lord, salamat, Panginoon. Minsan pa, pinaalala mo sa amin